Ayan, sir. Sige po. Ang tema po na We for Gender Equality and Inclusive Society, ito po ay taunang tema po natin mula po noong 2023 hanggang ngayong pong 2028. Ngayong taon po, meron tayong sub-team na Lead Like Babaylands Pilipinas. Ito po hindi lamang tungkol sa pagkilala sa mga tagumpay ng mga kababaihang Pilipino, kundi po tungkol din sa pagbabalik at pagpapatibay po ng ating tunay na lakas at pagkakakilanlan. Sa temang ito po, binabalikan po natin ang diwa ng mga babaylan, ang mga sinaunang kababaihan na nagsisilbi pong manggagamot, leader at gabay po ng komunidad. Ayan, unti-unti po nating inaalis yung pong kaisipan natin na ang mga kababaihan ay mababa, mahina at dapat po magpasakop. Ito po ay salungat sa sinaunang lipunang Pilipino, kung saan po ang mga babaylan po ay isa sa mga pinakamakapangyarihang figura ng komunidad. Ginagalang at nagbibigay ng balanse po sa ating pong lipunan. Ipinapaalala po ang pagdiriwang ng Women's Month, ang kakayahan po ng mga kababaihan na mamuno, mag-alaga, magturo at magtayo ng komunidad na siya pong bahagi ng ating pong kasaysayan. Kung ilalapit po natin ito, ang diwang ito sa babaylan, ang diwa ng babaylan sa kasalukuyan pong panahon, makikita po natin na patuloy po na buhay at mahalagang papel po ng kababaihan sa ating pong lipunan. Noon po, maraming batang babae ang hindi po pinapag-aral dahil inaasahan po na mag-aasawa lamang. Ngayon po, makikita natin na dumarami ang mga kababaihan pong nag-aaral po sa kolehiyo at nagiging guro, na mananalisik at iba't ibang professional po na tumutulong po sa pag-unlad ng ating pong bansa. Hindi lamang po iyon, marami rin pong kababaihan ang negosyante, nagiging leader sa komunidad at maging sa larangan po ng politika. Ipinapakita po na ang kababaihan po ay may kakahiyahang mamuno at magbigay ng mahalagang ambag sa ating pong lipunan. Ayan. So, napakalinaw po ng paliwanag ni Ma'am Sandra. So, Ma'am, sa usapin po ng karapatan ng protection ng kababaihan, paano po ba tumutulong ang Municipal Social Welfare Development Office sa mga kababayan po natin, lalo po yung mga kababaihan po natin, na nakakaranas ng pang-aabuso at diskriminasyon? Ayan. Sa aming pong tanggapan, sir, pagdating po sa mga babaeng nakakaranas po ng pang-aabuso at diskriminasyon, nagpapabot po tayo ng tulong sa pamamagitan po ng pagbibigay ng counseling, referral po sa psychologist, at sa iba pa pong ahensya na maari pong makatugon ng kanila pong pangangailangan. Kung ang biktima po ay kinakailangan na mailayo mula po sa panganib, sila po ay nire-refer natin sa temporary shelter nung tayo pa po ay meron pang bahay silungan dito. O di kaya, kung ang biktima po ay hindi po lehitimong taga-Mugpog at ninanais po na makauwi po sa kanilang probinsya, ang aming pong tanggapan ay umaasiste po sa pakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya at lokal po na pamahalaan na nakakasakop po sa kanilang lugar. Ayun. Thank you, Ma'am. So, ngayon naman po, Ma'am, marami po nating mga kababayan na pag dumadaan sa mga pang-aabuso, mayroon pong hindi nila alam kung saan talaga pupuntang opisina. So, Ma'am, saan po ba maaaring lumapit ang mga kababaihan kung sakaling nangangailangan ng tulong at serbisyo mula sa inyong tanggapan? Okay. Maari po sila, sir, tumungo sa aming tanggapan, ang Municipal Social Welfare and Development Office. Ito po ay nasa loob po ng ating bahay pamahalaan at bukas po para po sa lahat ng nangangailangan ng tulong o kaya di po kaya'y gabay pagdating po sa usapin ng kababaihan at ganoon din po sa mga bata. Ang aming pong tanggapan ay meron pong 6 na manggagawang panlipunan na humahawak po sa iba't ibang programa po ng ating ahensya. Bilang focal po ng bata at mga kababaihan ay maaari din po nila akong hanapin sa amin pong tanggapan. Ayan, Ma'am. So, Ma'am, dito naman po sa parte ng partnership po natin sa pagtutulungan ng
MSWDO sa PNP, particularly po sa Mugpog Municipal Police Station, lalo na sa Women in Children Protection Desk upang mapangalagaan ang kapakanan ng kababaihan. Ayan. Ang MSWD naman po, sir, ay bukas po ang linya ng komunikasyon sa mga kaso po at ulat na isinasangguni po ng WCPD. Ang sistema po ng aming pag-ugnayan ay sinisigurado po naming maayos at palagian pong profesional. Tinitiyak po ng pamahalang bayan ang pagsuporta po sa mga aktibidad at advokasya po ng WCPD na nagsusulong po ng kapakanan ng mga kababaihan at mga bata sa pamamagitan po ng paglalaan ng pondo mula po sa Gender and Development Fund, ganon din po sa Municipal Council for the Protection of Children Fund. Ayun, ma'am. Kaya maraming salamat po, napakaganda ng mensahe ni Ma'am Sandra. Bukas po ang tanggapan ng MSWD, ma'am? Sir. Oo, para sa anumang mga tulong na pwedeng maibigay po sa inyo pertaining to the Women and Social Welfare Development Office, ng mga tulong. So, ma'am, bilang panghuli po, ano po ang inyong mensahe sa kababaihan at ating bayan kaugnay sa pagdiriwang ng ating National Women's Month sa taong 2026? Ayan. Bilang kinatawan po ng aming pong tanggapan, nais po namin iparating sa lahat ng kababaihan ng bayan ng Mugpog na kayo po ay mahalaga, malakas at may mahalaga pong papel sa pag-unlad po ng ating komunidad at bansa. Patuloy po ninyong ipagmalaki ang inyong kakayahan, ipaglaban ang inyong pong karapatan at magsilbing inspirasyon po sa susunod na henerasyon. Tandaan po natin, ang diwa ng mga babaylan ay buhay pa rin po sa inyo. Sa inyong tapang, talino at malasakit sa kapwa. Nais ko na rin pong kunin ito, ang pagkakataong ito na magpasalamat po sa ating pong butihing ama ng bayan, kagalang-galang si Nen M. Livelo Jr. sa kanya pong suporta sa mga programa po ng ating pong tanggapan. Ganon din po sa Sangguniang Bayan ng Mugpog. Sa pangunguna po ng ating Vice Mayor, kagalang-galang Augusto Leo Livelo, lahat po ng ating po mga department heads, kapwa po namin kawani ng pamahalang bayan, at sa 37 barangay ng bayan ng Mugpog na palagian pong sumusuporta sa amin pong mga programa. Muli po, maligayang pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan.